Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito tayo sa ikalawang paksa ng ikatlong markahan, no? At ikatlong linggo ng inaasahang takbo ng ating ikatlong markahan. Ang pagsibol at pag-unlad ng nasyonalismo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tunguhin na natin anong layunin natin para sa araw na ito. Sa araw na ito, dapat matalakay natin anong kahulugan ng nasyonalismo at ano ang mga uri ng nasyonalismo umusbong sa Asya. Isang halimbawa na lamang natin dito ang sitwasyon na nangyari sa Timog at Kanluran Asya noong sinakop ito ng mga Kanluranin. Ano nga ba ang nasyonalismo? Batay sa kahulugan, ito ay damdaming nagpapakita ng masidhing pagmamahal sa bayan. Paano nga ba nagkaroon ng mga umusbong na kilusan na nasyonalismo? No? Mahalagang matukoy natin kung anong salik ang umusbong, ang nagpausbong nito. Una, yung karanasan sa mga kamay ng mananakop, yung mga hindi makatarungang patakaran, at yung pang-aabuso sa karapatan ng karaniwang mamamayan. Isa ito sa nagbigay daan upang magkaroon ng mga lalaban para sa karapatan ng pangkalahatan. Nagbunga ito ng kilos protesta, pagtatag ng mga samahan, at kilusang naglalayong humingi ng pagbabago sa pamumuno. Dahilan para mapatalsik, mapaalis, at mamayagpag ang mga karaniwang mamamayan na naabuso sa matagal na panahon sa mga bansang nasakop ng taga-kanluran. Masasabing ang nasyonalismo sa Asya ay nasa ilalim daw ng kapangyarihan ng mga kanluranin. Kaya ito ang isa sa mga nagbibigay daan kalaunan sa kasaysayan upang higit na magkaroon ng pagkakakilanlan ang sariling bayan ng mga nasakop na mamamayan. May dalawang uri o anyo ang nasyonalismo. Merong passive o tinatawag din defensive nationalism. Mayroong active o aggressive nationalism. Mapayapa ang paraan kapag ito ay passive nationalism. Isang halimbawa na ito yung kay Mahatma Gandhi. Kay Mahatma Gandhi, makikita natin yung civil disobedience. No? Hindi siya kumain, mayroon siyang mga hinikayat na tao, nakipag-usap siya. Mapayapa ang pamamaraan kapag sinasabing passive ang nationalism. Matuturing naman na active ang nationalism kung mapusok ang nasyonalismo. Paano ito mapusok? Halimbawa na lamang nito yung rebellion sa Sepoy sa India. O rebelyong Sepoy sa India. No? Ang active nationalism kasi nauuwi yan sa pag-engage sa tinatawag nating madugong pamamaraan. May manifestasyon din ito. No? Yung pagkakaisa, pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan, makatwiran, no? Na makatarungan. At may kahandaang magtanggol at mamatay para sa bayan. Dumako naman tayo sa susunod na paksain. Muli, pagsibol at pag-unlad pa rin ng nasyonalismo sa Timog Asya. Inaasahan na makita natin ang mahalagang kaganapan sa Timog Asya at ano-ano ang mga nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo rito. Dapat din natin masuri ang mga salik at mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbubuo ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Sa Timog Asya, nakita natin na ang pananakop ng Ingles ang higit na nakakintal. Kitang-kita natin paano nanakop ang mga Briton, no? Ang mga taga-Inglaterra. Isang bagay na ginawa talaga ng mga taga-Inglaterra ay ang pagtangkilik pa rin sa mga maling pamamaraan o kulturang namayagpag na sa India noon pa man. Isa na rito ay ang suti o sati. Dito yung nagpapatiwakal, yung byudang babae. Dahil alam na natin na yung kulturang suti o sati, di ba, kapag namatay ang asawang lalaki, yung kanyang asawang babae sa libingan, minsan may nakita tayong dokumentaryo na tumatalon pa mismo ito sa libingan. At meron ding female infanticide o pagpatay ng batang babae. Bakit nga ba batang babae ang pinapatay? Dahil alam natin na ito ay maituturing na casualty, no? Walang higit na kapakinabangan kapag ang anak ay babae. Kumbaga sa apelido ang magmamana, lalaki. Talaga naman. Walang gamit ang apelido ng babae. Merong ibubuwis na yaman kapag ikaw ay anak na babae. At yung racial discrimination o pagtatangi ng lahi, no? May tuturing natin yung pagtatangi ng lahi kasi halimbawa doon sa isang
klarong nangyari, di ba? Pag merong mga bus, yung mga puti, nasaan sila nakapwesto? Ang mga puti o ang mga taga-kanluran, nasa unahan ng bus. Habang ang mga Asyano, mga Indio, nasa dulo, no, ng bus. May mga ganong uri ng diskriminasyon. Katangi-tangi pa rin kapag ikaw ay puti, bibigyan ka nila ng pagkilala, habang ang karaniwang mamayan, binibigyan lamang ng pagkilala kapag yan ay may estado sa lipunan o merong yaman na taglay. Yan. Ito ang mga bagay-bagay na nagdulot ng rebelyong Sepoy at yung Amritsar Massacre. Diba? Sa Amritsar Massacre, halos libo-libo ang namatay rito. Dapat natin matandaan yan. Ano-ano ang mga nasyonalismong kumilos o nanghikayat sa Timog Asya? Sa Timog Asya, hindi natin may kakailangan na mayroong dalawang paksyon. No? Ang pagkilos ng mga Hindu at ang pagkilos ng mga Muslim. Mayroong hiwalay na pagkilos. Mayroong dalawang samahang nabuo sa mga Hindu at sa mga Muslim. Yung Indian National Congress, na nanguna si Alan Hume, ang layunin niya ay makamtan ang kalayaan ng India. Ikalawa naman, nasamahan ay ang Indian Muslim League. Pinamunuan nito ni Muhammad Ali Jinnah na talagang complete takeover ang gusto niya mangyari. Gusto niya pagmamayariin ng pamahalaan at bagong sistemang ito. Magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Nakalaunan, magdudulot ito ng panibagong bansa. Si Mohandas Karamchand Gandhi, yan. Siya ang nangunang leader nasyonalista. Mapayapa ang kanyang paraan, humingi siya ng kalayaan sa pamamaraan na hindi masasaktan ng karaniwang tao. At kanya ay paglalabas ng katotohanan, no? Yung satyagraha na tinatawag. Civil disobedience din o hindi pagsunod sa pamahalaan ng kanyang isang minungkahi. Dagdag pa, Mahatma ang tinawag sa kanya, nangangahulugang The Great Soul o Dakilang Kaluluwa. Binaril si Gandhi noong Enero 30, 1948 ng isang panatikong Hindu. Tutol siya sa hangarin na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa. Kaya kalaunan, isa rin ito sa mga negatibong feedback ukol kay Gandhi. Nandito rin si Jawaharlal Nehru. Ang namuno nung makamtan ng India ang kalayaan mula sa Ingles noong Agosto 15, 1947. Muhammad Ali Jinnah, namuno ng maisilang ang bansa, no, at mabigyan ng kalayaan noong Agosto 14, 1947. Kalinsabay din ito ng Indian Independence Day. At yan ang bansang Pakistan. Ano naman ang nasyonalismong umusbong sa kanlurang Asya? Yan ang makukuha natin sa ikatlong araw. Sa linggong ito, inaasahan natin makita natin ano ang mga mahalagang kaganapang nagbigay daan sa nasyonalismo sa kanlurang Asya. At dito makikita natin kung ano-ano ang bahaging ginampanan ng mga tao at mga kaganapan sa kanlurang Asya sa paglaya ng kanilang bansa sa ilalim ng imperialismo. So paano nga ba sumibol? Tunguin na natin. Alam natin na ang kanlurang Asya ay naging pugad at teritoryo ng Ottoman Empire. Ito ay nagsimula ng 1453 hanggang taong 1918. Nasa ilalim ito ng sistemang mandato. Nangangahulugan ng sistemang mandato na inihahanda nito ang mga bansang sakop na magsarili kalaunan. No? Ang mga bansang ito ay kalaunan ay palalayain din naman. So, isinailalim muna sila sa patnubay ng mga bansang Europeo. No? So, pero ito ay palabas lamang upang patagalin pa rin yung pananatili ng mga kanluraning bansa. Okay? Maging ang Pilipinas, kapag tiningnan natin, medyo nangyari ito sa atin, no? Yung paghahanda sa atin noong panahon ng Commonwealth. No? After 10 years, bibitawan daw tayo ng Amerika basta matuto na tayo mamahala sa sarili nating bayan. Ito ang sitwasyon na nangyari sa Kuwait. No? Isa sa mga bansang unang lumaya, taong 1759. Ang Lebanon, kalayaan mula sa Imperyong Ottoman. 1926 yung taon kung kailan lumaya ito. Naging ganap na republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Okay? Next, Saudi Arabia. Yan, pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipinahayag niya ang sarili bilang hari ng Al-Hijaz. Ang Iraq, naging protektado to ng England at lumaya noong 1932. Ang Turkey, humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal
ang kasunduang Lausanne noong 1923 hanggang sa turing na nating Republika ng Turkey ang nangyari. Ano nga ba ang nangyari nung unang digmaang pandaigdig? Malaki ang kaganapan ng kasunduang ito. Si Mustafa Kemal Ataturk at ang kalayaan ng Turkey, yan ang isa sa nagpausbong ng isang republikang tinatawag nating sekular. Malaya sa impluwensya ng simbahan at hindi nadidiktahan basta-basta. Bansang Israel, naging ganap na republika noong ika-14 ng Mayo, 1948 at nagpasimula ng tensyon sa Palestine. At yan yung madugong kaganapan na ating tatalakayin kalaunan. Yan. Ang Israel ay mayroong tinatawag na kaganapan na Zionism. Ano ang Zionism? Yan ay pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Alam naman natin ang epekto nito noong World War II. Hinanting ang bawat Hudyo sa pamumuno ng nangungunang bansa noon ang Germany. Si Adolf Hitler, isa niya at inisa-isa niya talaga ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay ang pamamaraang Holocaust o ang sistematiko at malawak na pagpatay ng mga German Nazi o mga tauhan ni Hitler sa mga Hudyo o Israelite. Okay? Yan, yung Holocaust. At mula nga doon sa pag-eskapo ng iba't ibang mga Hudyo, umuwi sila patungo ulit sa Palestine. At dito muna magwawakas ang pagtalakay natin ng nasyonalismo. Ituturing natin na ang mundo ay hindi umusbong lamang basta-basta at hindi basta-basta rin nagkaroon ng kalayaan ang mga tao sa bawat bayan. Ito ay mayroong pinagdaan ng mga kwento at mga kakaibang tagpo. Yun lamang at maraming salamat.